gabi na pasada ng isang habal-habal driver. Si Joel ay isang habal-habal rider sa isang liblib na barangay sa bundok ng Mindoro. Kilala siya sa lugar bilang masipag at maasahan, lalo na kapag gabi kung kailan iilan lang ang naglalakas loob bumiyahe. Isang gabi, bandang 12:00, may babaeng pasahero siyang sinalubong sa waiting shed. Maputi ito, mahaba ang buhok, at tahimik lang. Nakadamit pang kasal na medyo marumi, pero hindi na lang niya pinansin. "San po tayo?" tanong ni Joel. Mahina at malamig ang sagot ng babae. "Sa may punong nara, sa dulo ng kalsada." Habang umaandar ang motor, napansin ni Joel na malamig ang simoy kahit tag-init. Walang imik ang babae hanggang makarating sila sa itinuturong lugar, isang madilim at masukal na bahagi ng gubat. Paglingon niya para tanungin kung bababa na, wala na ang babae. Parang hangin lang ang dumaan. Akala niya guni-guni lang, pero kinabukasan, may nagkwento sa kanya ng katulad na insidente. May babaeng nagpapakita at nagpapasakay at lagi ring nawawala sa parehong lugar. Hindi mapakali si Joel. Gabi-gabi, paulit-ulit siyang sinusundo ng babae. Hindi ito nanggugulo, pero ang lamig ng kanyang presensya ay parang yumayakap sa kanya. Hanggang isang gabi, huminto ang babae at tumingin ng diretso kay Joel. "Hinding-hindi ako matahimik. Ginahasa at pinatay nila ako rito. Wala man lang hustisya." Tinawid ni Joel ang takot at tinanong kung sino ang may gawa. Ibinulong ng babae ang mga pangalan, 3 lalaking taga-barangay rin pala. Kinabukasan, agad nagpunta si Joel sa barangay hall at isinumbong ang nalaman. Dinala ito sa pulisya at, sa tulong ng mga detalye at matagal ng kaso ng nawawalang babae, nadakip ang mga salarin. Umamin rin ang isa sa takot sa multo ng kasalanan. Mula noon, hindi na muling nakita ni Joel ang babae. Sa huling beses na nadaanan niya ang punong nara, may malamig na ihip ng hangin at bulong sa hangin. "Salamat."